Naku po, napakalaking dago po mga kabida, no? Ito hong pagkatalo po ni Senator Risa Hontiveros, ano? Sa kaso po niya, mga kabida, laban ho sa mga vloggers. Okay, kung maalala po ninyo, nagsampa po ito ng kasong cyber libel po, ano? Laban ho dito kina Crisetsu, Teo Moreno, ano? Mga kabida, Banat Bay, at maging ito hong si Attorney Ferdinand Pasio, ano? Mga kabida. Okay, ito po ay patungkol doon ho sa isang witness po ni Senator Risa Hontiveros diyan po sa Senado na bumaliktad po, ano, mga kabida. Ginawan po ito ng content nitong mga vloggers na ito, ano, mga kabida. At siguro sa paniniwala po, ano, ni Senator Risa Hontiveros, sumobra na po itong mga vloggers na ito, ano, mga kabida. Kaya ang ginawa po niya, nagsampa po siya ng cyber libel case dyan po sa Department of Justice, ano. Kaso lang po, ibinasura po ng DOJ, ano, mga kabida, sa pamamagitan po ng National Prosecution Service, ano, dahil ho sa walang basihan, walang prima facie evidence, ano, at hindi ho na-substantiate, mga kabida, ni Senator Risa Hontiveros yung malis, okay, na tinatawag po, mga kabida, para pumasok ho sa cyber libel, mga kabida, no? Okay? Kaya dahil dito, pinaalalahanan po mga kabida, no, ng Department of Justice, ito hong si Senator Risa Hontiveros na don't be sensitive. Huwag masyadong sensitive. Okay? Mga kabida. Naalala ko po yung sinabi po ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonin po, ano, mga kabida, na wala hong puwang sa public service, mga kabida, yung mga opisyal po ng gobyerno na masyadong balat sibuyas, mga kabida. Okay? Yung mga sensitive, madali lang pong magalit, ano, mga kabida, ano po. Dahil pag once na sa public service po, normal lang po yan, ano, mga kabida, na meron pong kritisismo, mga kabida. At dapat marunong pong tumanggap, ano, ang isang public servant ng mga batikos mula sa taong bayan. And since ito hong mga vloggers na ito, party po, ano, ng taong bayan, mga kabida, dapat tanggapin po ni Senator Risa Hontiveros yung criticisms mula sa mga vloggers na ito, ano, as long na yung kanilang batikos ay confined lang po doon ho sa kanyang trabaho, sa kanyang duty, at sa kanyang function bilang isang senador. Pero kapag ito po ay sumobra, mga kabida, personal na po ang binabanatan, ibang usapan na po yun, ano? Mga kabida, ano po. Ito, babasahin ko lang po itong article mula sa ang balita ngayon, ano? Mga kabida. Hindi pwedeng sensitive. DOJ, pinaalala kay Risa ang pahayag ng Supreme Court. Muling umani ng pansin ang naging pahayag noon ng Supreme Court of the Philippines matapos itong sipiin sa resolusyon ng Department of Justice kaugnay ng ibinasurang cyber libel case ni Senator Risa Hontiveros. Sa desisyon ng Prosecutor's Office, binigyang diin ang paalala ng Korte Suprema na, ito po, pakinggan po ninyo, ano, mga kabida, being sensitive has no place in this line of service. More so, when allowing otherwise has the potential to create a chilling effect on the public. Yun po, ang paalala po ng Korte Suprema. Sa makatwid po, ano, mga kabida, wala humpuang yung mga sensitibo, okay, sa mga kritisismo po, mga kabida, dyan po sa public service. Okay? Kung hindi po nila kaya, mga kabida, yung criticism, mas mabuti po, mag-quit na lang po sila sa kanilang trabaho, ano, mga kabida. Okay? Ang ibig sabihin po ng Korte Suprema po doon, ano, ayon po sa Korte Suprema, ang mga opisyal ng gobyerno ay inaasahang handang tumanggap ng batikos at puna, lalo na sa isang demokratikong lipunan. Ayan, mga kabida. Batay sa resolusyon, hindi maaaring gamitin ng mga public official ang pagiging nasaktan o napikon bilang batayan upang patahimikin ang mga kritiko sa pamamagitan ng kaso, ano? Kahit na po nasaktan po ang isang opisyal po ng gobyerno dahil sa batikos, kritisismo mula sa isang vlogger, hindi ho pwedeng gamitin po yung nararamdaman po niya, no, na sakit. Okay?
para lang po kasuhan itong vlogger po o mga vloggers, ano, mga kabida. Dahil hindi po yun batayan doon ho sa kasong cyber libel. Ang batayan po doon, mga kabida, kung meron bang malis. Okay? Yung mga vloggers na yon, ano, na bumatikos po kay Senator Risa Hontiveros. Kaso lang po, wala Walang na-establish po ang National Prosecution Service po, ano, mga kabida, dyan po sa Department of Justice. Ang ginawa, ibinasura po, ano, outright yung kaso na yon, ano, mga kabida, ano po. Ayon sa DOJ, ang labis na pagiging sensitive ng isang opisyal ay maaaring magdulot ng chilling effect. Isang sitwasyon kung saan natatakot na ang publiko na magsalita dahil baka sila kakasuhan. Yun yung chilling effect, mga kabida, no? Ito kong obserbasyon po na ginagawa daw ng gobyerno, ano, laban ho sa kanilang mga kritiko, mga kabida. Katulad na lang po ni na Congressman Kiko Barsaga, Congressman Leandro Leviste, ano, mga kabida. Dahil ho sa pagiging critical po nila, ano, sa gobyerno, anong ginawa po sa kanila, mga kabida? Diba? Si Kiko Barsaga, sinuspindi po twice na, no? Diyan po sa House of Representatives. Ito naman pong si Congressman Leandro Leviste, ano, mga kabida, meron pong banta po sa kanya, ano, na sasampahan daw ng kaso. At in fact, hinalukay po yung mga previous niyang transaction, ano, sa kanyang kumpanya po, mga kabida. At in fact, may sinabi po itong Department of Energy, ano, na kailangan daw magbayad nitong si Congressman Leviste, ano, ng 24 bilyones pesos o 24 billion pesos po, ano, mga kabida, dahil ho sa hindi ho niya pagtupad doon ho sa kontrata, ano, patungkol ho sa solar power distribution, mga kabida, ano. So yung mga ganon, ano, uri po ng paggigipit, mga kabida, ang tawag po doon is chilling effect. Okay? Kaya ayaw ho, mga kabida, ng Korte Suprema na mangyari po yon, na matatakot na po, ano, ang mga tao, mga kabida, na bumatikos dahil baka naman po sila po ay balikan, ano, sa pamamagitan po ng pagsasampa po ng kaso laban sa kanila, ano po, mga kabida. Ipinunto rin ng mga piskal na ang mga post at komento laban kay Hontiveros ay bahagi ng pampublikong diskurso at opinyon, lalo na sa usaping may kinalaman sa politika at investigasyon sa Senado. Dahil dito, hindi umano sapat ang mga pahayag upang ituring na cyber libel, ano, mga kabida. So, yon. Okay? Gaya ng sinabi ko po, napakalaking dago po ito, ano, kay Senator Risa Hontiveros, yung pagkatalo po niya, mga kabida, sa kanyang kaso dyan po sa Department of Justice. Dahil pinanindigan po, no, ni Senator Risa Hontiveros na talagang sumobra na at nakakasakit na po, ano, sa damdamin itong mga vloggers na ito. Pero nakalimutan po, mga kabida, ni Senator Risa Hontiveros na kailangan hong establish po, mga kabida, yung malis. Kasi yun yung pinakamit, ano, dun ho sa cyber libel, yung malis, ano. Kapag meron pong ma-establish na malis, ano, mga kabida, kahit gaano lang po kaliit, kaikli yung isinulat o post po dyan po sa social media, ano, mga kabida, pasok talaga yon, ano, sa cyber libel. Okay? Kaso lang, base doon ho sa preliminary investigation po ng National Prosecution Service, wala talaga walang malis at wala hong sufficient prima facie evidence, ano, to support doon ho sa case po, ano, mga kabida, ni Senator Risa Hontiveros. So, lesson learned, kagaya po ng paalala po ng Department of Justice, ano, kay Senator Risa Hontiveros, mga kabida, wag ho masyadong sensitive. Palagpasin mo na yung mga batiko kasi parte po yan, ano, ng demokratikong lipunan natin, ano, sa Pilipinas. Alright? Yung freedom of expression, mga kabida, although hindi po absolute yun, ano, okay? Pero kailangan ho nating respetuhin yon. Okay? As long na ito po ay ginamit po, mga kabida, okay, laban mo sa function mo bilang public official, trabaho mo bilang public official, ano, mga kabida, wag lang ho sa pribadong
galaw at pribadong buhay mo, ano, dahil ibang usapan na po yon. Maaari mo nang sampahan po ng cyber libel ang isang individual na bumabatikos po sa inyo sa personal mong pagkatao. Okay? So sana magsilbing aral po ito kay Senator Risa, mga kabida, no? At sana sa susunod magdahan-dahan na po siya. Dapat marunong po siyang tumanggap ng criticism dahil pumasok po siya, no, bilang senador. Otherwise, kung hindi ho niya matanggap, ano, na siya po ay binabatikos, mga kabida, better quit your job.